Yeah, pero nakikita natin, mga kapiksi na merong pagmamahal, no? Merong matinding love connection between the two of you, mga kapiksi. Pero parang hindi ito lumalabas because natabunan ito ng betrayal, mga kapiksi. So, it's either mahal na mahal mo yung person mo or mahal na mahal ka niya, mga kapiksi. Pero yung iba sa inyo, parang feeling ko mahal na mahal nyo yung person nyo. And if in case na mag-sorry itong person nyo, I'm sensing na bibigyan nyo ito ng second chance para magsimula ulit kayo nitong person nyo. Handa kayong tanggapin at patawarin sila at handa kayong magsimula ulit. Hello guys, hello Taurus, welcome back to Pinay Pixie Tarot. Ang pamakit ng ating episode for tonight is feelings reading, anong nararamdaman niya sa'yo. Para sa Taurus, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. Combination guys ng positive and negative energy. General reading lang, pwede mag-resonate, pwedeng hindi. Pwedeng ma-pick up yung energy nyo, mga kapiksi, pwedeng ma-pick up yung energy ng person nyo. Roles can be reversed. Kapag ka hindi nag-resonate sa inyo tong video na to, pwede nyong panoorin yung video para sa zodiac sign ng person nyo. Baka nandun yung energy nyo, mga kapiksi. Alright? So, dito sa first deck na to, titingnan natin yung mga gustong sabihin or mga nasa isip ng person nyo. The timing just wasn't right for us. So, para sa kanya, hindi perfect yung timing para sa pagkakaroon nyo ng relationship right now or something is not right. Okay? And for some of you, pwedeng hiwalay na kayo nitong person na to or ginosted kayo nito because ang sabi niya, I left you before you could leave me. So, parang inunahan ka na niya. And that is because may mga negative na nangyari sa relationship nyo na hindi niya makalimutan. So, pwedeng meron kayong pinagtalunan, meron kayong misunderstanding, miscommunication, pwedeng nag-away kayo, nagkasagutan, ganyan, nagkapalitan ng masasakit na salita or whatever, or baka may na-discover siya or may na-discover ka. Pero parang siya na yung nag-initiate, no? Siya yung nauna na umalis. So, pwedeng, sabi ko nga, hiwalay na kayo or pwedeng hindi naman, parang yung iba, wala kayong formal na hiwalay, parang bigla na lang hindi nagparamdam, ghosted, ganyan. Pwede naman na in a relationship pa kayo nitong person na to, pero hindi kayo nag-uusap, na parang nagkaroon kayo ng emotional gap and siya yung nagsimula nun, kumaga sa kanya nang galing, mga kapiksi. Alright? So, something is off with this relationship. Ibig sabihin, may mali, may mga nangyayaring negative, may mga nangyayaring hindi pagkakaunawaan. So, tingnan natin as we go along with this reading. Okay? Comment down below guys if nakaresonate kayo dyan sa mga messages na yan. Dito sa deck na to, titingnan natin yung mga emosyon na nakapalibot sa relationship nyo. Pwedeng nararamdaman nyo, pwedeng nararamdaman ng person nyo, pwedeng nararamdaman nyo parehas. Habang sinashuffle ko to, mga kapiksi, naka-flash sa screen nyo yung ating email coaching, manifest your desires using the law of attraction. If meron kayong mga specific na gusto nyong i-manifest, pwedeng love and relationship, pwedeng money or career, pwede kayong magpabook ng email coaching session with me. Mag-send lang kayo ng email sa pinaypixietarot@gmail.com. So, ito yung mga nakikita natin guys, no? Dito pa lang sa mga emosyon na to. Alright, sorry mga kapiksi. Nasa mid ako. Anyway, going back sa ating reading, ito yung mga emosyon na nakapalibot sa relationship nyo. Nakikita natin, naramdam natin yung pagkanega, guys, no? Merong nagsiselos. I'm sensing na yung person mo yung nagsiselos, kapiksi, or baka ikaw yung nagsiselos sa kanya kasi iniwan ka niya eh. Baka meron kang nakita na pinagselosan mo, tapos bago pa siya makaribat, bago pa siya makasagot, bago mo pa siya masukol, umiwas na siya, mga kapiksi. Alright? And parang wala siyang yung reason kung bakit hindi siya, kung ba't bigla na lang siyang hindi nagparamdam or ginosted ka niya, binlock ka niya or something is because guilty siya eh. Kumbaga huling-huli, no? Huling-huli, defenseless, ganyan. Wala siyang maisip na idahilan, wala siyang maisip na
katwiran kung ba't niya nagawa yung mga nagawa niya. Pwedeng ano to guys, no, may third party na sitwasyon na baka nahuli nyo na itong person nyo to is may third party, huling-huli nyo siya, ganyan. Tapos parang hindi niya akalain na mahuhuli mo siya. Okay, so may mga gano'n na parang wala sa hinagap niya, na wala siyang kaalam-alam na nahuhuli mo na pala siya, ganyan. Alright, and then very unsure yung inyong relationship, whether ikaw parang hindi ka sure kung gusto mo pa siya or mahal mo pa siya. Ganun din yung person mo, parang both of you hindi kayo sigurado sa kung anong gustong kahinatnan ng relationship nyo. Pero one thing for sure, no, parang ikaw naghahanap ka ng kasagutan dito from the person, but hindi mo yon makuha sa kanya because the person keeps on blocking you. Yung iba sa inyo, feeling ko binlock na kayo, no, to. Parang ayaw niya makipag-communicate, hard to reach, ganyan. Mahirap makausap, or talagang sadyang umiiwas na makipag-usap sa inyo, mga kapiksi, kasi nga wala siyang maisip na idahilan. Huling-huli siya sa akto, guys. Alright? So, comment down below, Taurus, if naka-resonate kayo dyan. Shuffle ko tong cards, titingnan natin dito yung nararamdaman niya sa'yo, no? So, shuffle ko to, hanapin ko yung feelings ng energy ng feelings at saka yung feelings ng Taurus, energy ng Taurus. Habang sinashuffle ko to, guys, panoorin nyo muna tong video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixietaro@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so mag-avail ka na ng course, kapiksi. Sobrang ganda talaga niyan. And magbibigay ako ng 1 free pampaswerte subliminal until September 31 sa lahat na mag-avail ng course. So mag-email na kayo, guys. And meron din tayong email coaching na sabi ko na kanina. So ito yung nararamdaman niya, guys, no? Meron tayong, ito yung feelings energy, tapos ito yung energy ng Taurus. Ito na yung nakikita nating pag-cheat, mga kapiksi. Unang-una pa sa sa spread natin. So, kapag lumalabas ito, guys, this is an energy of a cheater, mga kapiksi, nanloloko. He or she is doing something behind your back. Kapag hindi ka nakatingin, ganyan, meron siyang ginagawa talaga. And yun yung nakita natin kanina na na-discover nyo na, okay? Na-discover nyo na ito and naging suspicious kayo. Kasi, kumbaga parang naramdaman nyo naman na may ginagawa siya, kaya parang nagsuspetsa kayo sa kanya, ganyan. Tapos, tahimik kayong nagsaliksik or nag-observe sa kanya hanggang sa talagang nasukol nyo itong person na to. Definitely, this is a third party situation, guys. Meron tayong presence ng fire signs, Aries, Leo, Sagittarius, water signs, Cancer, Pisces, Scorpio. Pero nakikita natin mga kapiksi na merong pagmamahal, no? Merong matinding love connection between the two of you, mga kapiksi, pero parang hindi ito lumalabas because natabunan ito ng betrayal, mga kapiksi. So it's either mahal na mahal mo yung person mo or mahal na mahal ka niya, mga kapiksi. Pero yung iba sa inyo, parang feeling ko mahal na mahal nyo yung person nyo. And if in case na mag-sorry itong person nyo, I'm sensing na bibigyan nyo ito ng second chance para magsimula ulit kayo nitong person nyo. Handa kayong tanggapin at patawarin sila at handa kayong magsimula ulit. Yun nga lang, dun sa person mo, parang siya yung unsure. Ito yung lumalabas na unsure energy, mga kapiksi. Para siya yung unsure na hindi niya alam
kung anong gagawin niya kasi naghahalo yung kanyang emosyon between love and yung guilt, no? Yung guilty na ginawa niya, mga kapiksi. Meron din sa kanya na somehow regrets. Kapiraso. Kapiranggot na regrets. Pag sinabing regrets, pagsisisi. Okay, merong kapiranggot na pagsisisi. Pero yung iba sa inyo guys, parang feeling ko, sinisisi nyo din yung sarili nyo or parang hinahanap nyo yung fault sa sarili nyo kung bakit nagawa nyo yun. Don't do that guys, kasi wala kayong, it's not about you, wala kayong problema, there's nothing wrong with you. You are perfect the way you are and you deserve to have a loving and harmonious relationship, no? Pero yung person nyo, parang hindi niya na-appreciate yung ino-offer or yung mga inaalok mo sa kanya. I'm sensing na kayo yung pwedeng unrequited love ito, mga kapiksi, or hindi naman sa unrequited pero parang hindi balance yung inyong relationship, no? Mas mahal nyo sila kaysa sa mas mahal nila kayo, kaya nila nagawang mag-cheat or manloko sa inyo kasi in the first place, diba? Kung mahal nila kayo, hindi nila magagawang mag-cheat. And also, meron din akong nararamdaman na parang this person is putting the blame on you. Kaya kayo nag-iisip, no, na what's wrong with me, anong mali ko, anong kulang, lahat ginawa ko para sa inyo, pero sa'yo, pero ano pa bang kulang sa ginawa ko, ganyan. So may mga ganun kayong klase ng pattern of thoughts dahil na rin sa sinisisi kayo ng person nyo. Pero, or ginagawa nila yun guys, you have to understand na ginagawa nila yun because guilty sila and they want to feel less guilty, okay? Gusto nilang mabawasan yung kasalanan nila, gusto nilang hindi sila magmukhang may kasalanan para ma-justify nila yung mga maling ginawa nila. So again, there's nothing wrong with you. Sila yun, kasalanan nila yun, so don't blame yourself, alright? Pero in the end, mga kapiksi, nakikita natin na for some of you, no, maaring makonsensya and lumapit ito sa'yo, mag-sorry kung binlock kayo nitong person nyo guys, maaring makonsensya siya and mag-sorry din sa'yo, pero depende na lang yon kung tatanggapin nyo sila or hindi, mga kapiksi. So, if naka-resonate kayo dito guys, and gusto nyo talagang mag-sorry sila, sometimes gusto lang natin mag-sorry sila kahit na hindi na sila bumalik sa atin, di ba? May mga ganun akong nababasa sa comment. Napatawad ko na sila, gusto ko lang mag-sorry, pero hindi ko na siya tatanggapin, yung mga ganun. And that's fine, relationship nyo yan, feelings nyo yan, so you are entitled. Kung gusto nyo, kung naka-resonate kayo and gusto nyo talagang mag-sorry sa inyo, sila sa inyo, pwede nyo pakinggan guys yung pampabalisa plus pampakonsensya subliminal. I-combo nyo yun, super effective mga kapiksi, hindi yan matatahimik hanggang hindi nagsasorry sa inyo guys. And even if hindi pa sila nag-reach out sa inyo, sobrang bigat ng damdamin nila, as in everyday iisipin nila kayo and maaalala nila yung kasalanan na ginawa nila sa inyo, and matatahimik lang sila kapag nag-sorry sila sa inyo. Alright? So, comment down below, Taurus, if naka-resonate kayo dyan sa message na yan. Ito yung ating New Moon Kapalaran guys, kung hindi nyo pa napapanood, panoorin nyo na, and ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Thank you for liking, sharing, and subscribing mga kapiksi, and see you again next time. I love you all guys. Have a nice day. Bye-bye.